Naging kalat na ang balita pero ipinagpapasalamat na lamang ni Naomi na kapag nakikilala siya, tinatanggap ang mga pagtanggi niya na ang kasama niya ngayon ay ang misteryosong lalaki. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nakaligtas sa mga tao na pansinin si Rick. Parang kagaya ng Charles na iyon ay sikat na din si Rick, lalo na sa mga babae. At sa bawat pagpapapansin ng mga babae kay Rick, may isang masamang nararamdaman naman si Naomi sa puso niya. Naiinis siya, naaapektuhan siya. Ngunit parang hindi lang rin naman si Naomi ang naiinis. Pansin niyang ganoon din si Rick. Hindi dahil sa atensyon na nakukuha nito sa mga kaibigan ni Martin, kung hindi sa atensyon na ibinibigay ni Martin sa kanya. Kahit siya'y pansin na parang iba ang trato sa kanya ni Martin. Ilang beses siya nitong inaakbayan, mas inilalapit ang sarili sa pampisikal na paraan. Nagsisimula na ngang hindi maging komportable si Naomi doon. Isang beses din niyang sinaway si Martin sa kakaibang ginagawa nito. Nang mag-aalas 8 na ng gabi ay nagpaalam na si Rick na umalis. Dahil siya ang nagdala dito, inihatid niya ito hanggang sa kanto ng barangay nila. Ginusto pang sumama ni Martin sa paghatid pero pinigilan ito ni Nanay Teresita dahil nakakahiya naman kung iiwan nito ang ilang mga bisita nito na sinabing mamaya pa aalis. Nang makarating sila sa kanto kung saan may isang pampublikong parke ay kinausap muna siya ni Rick bago ito nagpaalam. Hindi mo lang kaibigan ng Martin na iyon. Pagkompronta ni Rick sa kanya. Siguro nga, halos kapatid ko na din kasi siya. Simula nang iwan ako ng nanay ko, kina Martin na ako tumira. May gusto siya sa'yo, hindi lang iyon bilang kapatid. Parang baliwala lang kay Rick ang pagpapaliwanag niya. Sinubukan na lang tawanan ni Naomi ang pagputok ng butsi ni Rick. Hindi nga, bakit ba hindi ka makumbinsi? Protective lang iyon sa akin kasi alam niya na ang mga pinagdaanan ko. Pinilit na inalis ni Naomi ang biglang naisip dahil sa nasabi. Wala siyang gusto sa akin. I can see it in his eyes. Bulag ka lang na hindi makita iyon, Naomi. Tila nagalit na ito. Pinamewa nga ni Naomi si Rick. Kung ganoon nga, anong masama doon? I don't like him. Simpleng sagot lang nito. Tumaas ang isang kilay ni Naomi. Hindi siya nagsalita na tila ikinainit ng ulo ni Charles. I said, I don't like him. What now? Umiling-iling si Naomi. You're being irrational. Kung hindi mo siya gusto, wala akong magagawa doon. Hindi naman natin kayang i-please ang lahat, di ba? Oo nga. Pero basta ayoko sa kanya. Gusto kong lumayo-layo ka sa kanya. Pinamewangan niya si Charles. Wala kang karapatan na sabihin niya sa akin. Kilala ko si Martin sa halos buong buhay ko na. Ikaw, kailan ko lang nakilala. Isa pa, bakit ka pa nagkakaganyan? Personal na buhay ko naman ito, di ba? Kaya mo na lang naman ako nilalapitan at sinusundan ay dahil gusto mo ako na maging modelo? Tapos ngayon ay, no, hindi lang iyon basta ganoon ni Naomi. The truth is, I like you. I want you. Ang ibig mong sabihin, gusto mo lang akong ipinta. Naramdaman ni Charles na tila may bumara sa lalamunan ni Naomi habang sinasabi iyon. Biglang kinabahan si Charles. Ramdam niya na napasubo siya sa sinabi niya kanina pero hindi niya napigilan ang sarili niya. Nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang bawiin iyon hindi dahil sa hindi iyon totoo pero dahil sa natatakot siya sa magiging reaksyon ni Naomi. Paano kung hindi nito magustuhan ang sinabi niya? Alam ni Charles na napakadali pa ng lahat. Ilang araw pa lang ba sila nagkakasama ni Naomi? Kahit na ba nitong mga nakaraang araw ay madalas silang nagkakasama ng buong araw, hindi pa rin iyon sapat para masabi na gusto na niya agad ang babaeng ito. Pero sa una pa lang naman talaga ay gusto na niya si Naomi. She haunted him. Sunundan niya si Naomi. Madali lang para sa kanya na mahanap ito dahil na rin sa sources niya. Mayaman siya. Madali lang para sa kanya ang umupa ng mga investigador para malaman kung nasaan ito. Madali lang para sa kanya na masundan ito. At kahit sandali pa lang silang nagkakasama ni Naomi, sa bawat oras na nakakasama niya ito ay lalong tumitindi ang nararamdaman niya rito. Hindi na niya kaya pang itanggi ang nararamdaman. Naiirita siya sa isipin pa lang na may lalaki sa buhay nito. Iba yun. Gusto kita. Pinilit wag ipahalata ni Charles ang takot. Matapang siya, di ba? Sa dami ng nangyari sa buhay niya, simula pagkabata, siya, natuto na siyang wag matakot. Pero bakit kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Naomi sa sinabi niya?
Lalo pang kinain ng kaba ang puso ni Charles nang tumawa si Naomi. Seryoso ka ba? Narinig mo na ba ako na nagbiro? Kunot noong wika ni Charles. Kahit ang mga kaibigan niya ay hindi nagawang masabi ang mga iyon sa kanya. Kahit kailan kasi ay hindi siya nagbiro sa mga ito. Sabi ko nga pero... Sinalubong ni Naomi ang tingin niya. May kung anong naramdaman si Charles sa dibdib niya na magtama ang kanilang mga mata. Siguro may nag-aalinlangan siya na magtapat ng damdamin dito. Pero nang masabi naman ni Charles ang nararamdaman dito, ay nakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. Tila gumaan iyon. May isang tinik na nabunot doon. Nang bumaba ang tingin ni Naomi ay sinubukan niyang dugtungan ang nais sabihin nito. Sandali pa lang tayo nagkakasama. Tumango si Naomi. Ganoon din ako, pero ayokong dayain ang sarili ko na sabihin na lang na gusto lang naman talaga kita, na maging modelo, kaya sinusundan kita. Gusto talaga kita. Una pa lang kitang nakita. There was this disturbing feeling that I cannot explain inside me. Basta, palagi lang noong sinasabi na gusto kita muling makita, na makasama, at gusto kong wag mo rin nadayain ang sarili mo na dahil lang tinutulungan kita, kaya inahiyaan mo ko nasa tabi mo ko. Kumunot ang noon ni Naomi. Anong ibig mo sabihin? Gusto mo rin naman ako, di ba? Kinakabahan si Charles sa maaaring isagot ni Naomi pero gusto niyang magbaka sakali. Rick, hindi mo ko gusto? Hindi mo gusto na sinusundan kita? Na nasa tabi mo ako? Nakaramdam ng sakit si Charles sa isipin na posibilidad iyon. Hindi naman sa ganoon pero hindi ba masyadong mabilis ang lahat? Kumunot ang noo ni Charles. Kung ganoon, anong gusto mong gawin ko? Sinabi mo na gusto mo ako. Hindi ba dapat kapag sinabi na may gusto, nililigawan? Ibig mo bang sabihin sa pinapahayag mo ngayon, gusto mo akong ligawan? Kota na si Charles sa pagkunot ng noo, pero paborito niya expression iyon kasama ng pagsimangot. Kaya lang ay kaiba ang pagkunot ng noo niya ngayon. Mas malala iyon. Ligaw? Gusto ng babaeng ito na ligawan niya ito? What the hell? Isang paraan ni Naomi para mag-unwind at paalisin ang mga gulo sa damdamin niya ay ang manood ng pelikula. Wala man siyang tipo sa mga palabas ngayon. Ginusto niya na gawin iyon dahil magulo ang kanyang isip. Baliwala lang sa kanya kung pagtinginan man siya ng mga tao dahil mag-isa lang siya. Kailangan niya mag-unwind. Magulong isip niya. Tama ba ang ginawa ni Naomi? Tinanggihan niya si Rick. Paanong hindi? Nang sabihin niya rito na kung gusto pala siya nito ay kailangan siya ligawan nito, ay tila naging ila pa ito sa ideya na iyon. Hindi nito nagustuhan iyon. Hindi raw nito gusto manligaw. Wala pa raw itong babaeng nililigawan sa buong buhay nito. He made her feel cheap. Kung ganoon ay anong gusto nito mangyari? Siguro nga ay may espesyal din siyang nararamdaman rito sa sandaling pagsasama nila. Pero napakaikli pa lang noon para masigurado talaga niya ang damdamin dito. Siguro ay nakaya agad nitong sabihin iyon sa kanya pero hindi siya ganoong katapang na tao. Isa pa, babae siya. Alangan naman na bumigay siya agad. Sabi nila, kapag umiibig ka raw, nagiging irrational ang isip mo. Hindi ka nag-iisip ng ayos. Mas sinusunod mo ang puso mo kaysa sa isip. May isang bahagi rin naman ni Naomi na gustong sundin ang puso niya na nagsasabing umamin din kay Rick ng tunay niyang nadarama. Pero mas pinanaig niya ang kanyang isip. Tinanggihan niya ito. Hindi niya gustong itrato na lang siya nito ng ganoon. Tama naman sa tingin ni Naomi ang ginawa niya pero bakit ganoon? Bakit hindi siya masaya? Alam kasi niya na dahil sa ginawa niya, maaaring layuan siya nito. In fact, nang makatapos niya itong tanggihan, ay hindi man lang siya nito inawat. Tila ba ang mahalaga lang para rito ay ang ego nito. Hindi nito gustong baguhin ang sarili nito dahil lamang sa gusto niyang magpaligaw rito. Kung ganoon si Rick, ibig sabihin lang ay hindi ito seryoso sa kanya. Hindi siya nito pinahalagahan. Mali ang lahat. Tama ang desisyon ni Naomi, pero nasasaktan at nagugulo siya na doon na lang natapos ang lahat. Iba pa man din ang nararamdaman niya rito pero hindi naman pala talaga ito seryoso sa kanya. Sayang ang lahat. Nang makapili ng panonoorin at makabili ng kanyang kakainin sa loob, pumila na si Naomi para bumili ng ticket. Medyo mahaba ang pila dahil first day ng showing ng pelikula. Isang romantic drama film iyon. Hindi niya kasi gusto ang ibang showing na action at horror.
Comedy, drama at romance lamang ang pinapanood niyang genre ng pelikula. Matatakutin kasi siya at hindi rin niya gusto ang mga nagbabarila na eksena. Pero dahil wala namang comedy film na palabas, nagsettle na lang siya sa romance. Kahit na ba sa tingin niya hindi iyon bagay sa mood niya ngayon. Ngunit nang magbabayad na si Naomi ng ticket niya ay nagulat siya nang may isang lalaking tumabi sa kanya. Muntik pa nga siya na mapasigaw dahil hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na pera na ibabayad. Pero sa halip na kuhanan ng pera, itinabi nito ang kamay niya at kinausap ang nagbebenta ng ticket. "Two of that movie, please." Anong ginagawa mo dito? Nagawang magsalita ni Naomi nang makuha ni Rick ang ticket at mabayaran iyon. Nagkibit balikat ito. Kagaya ng dati, sinusundan ka. Pero kahapon ay, wag mo nang isipin iyon. Hindi ako isang lalaking basta-basta sumusuko. Ibig sabihin ba noon ipayag na siya naligawan ako? Nasa isip-isip ni Naomi. Sa isiping iyon ay nawala ang lahat ng lungkot sa puso niya. Hindi na rin naman sinubukang tanungin ni Naomi dahil naging halata na rin naman nang kinuha nito ang daladala niya at inalalayan pa siyang papasok sa loob. Nawala lahat ng gulo na nararamdaman ni Naomi sa kanyang loob. Seryoso sa kanya ang lalaking gusto din niya. Nang makapasok sa loob ay halos magsisimula na ang pelikula. Binuksan ni Naomi ang popcorn na binili at inilagay sa harap ni Rick para alukin itong kumain. Tinignan nito ang popcorn pagkatapos siya pero hindi ito nagsalita. Kapag kuwan ay naagaw ng katabi nilang magkasintahan ng atensyon nito. Napaka-sweet ng dalawa. Sinusubuan ng babae ang boyfriend nito ng popcorn. Naguluhan si Naomi. Ano ibig sabihin nito? Gusto rin ba ni Rick na gawin niya iyon dito? Bakit hindi? Nasa isip-isip naman ni Naomi. Ano bang masama? Pagsubo lang naman iyon ng popcorn dito. Kapag magkasama sila ni Marty na manood ng sine, hindi ilang beses na nagawa niya iyon dito. Sinubukan rin ni Naomi na gawin iyon kay Rick. Kumunot ang noon nito sa ginawa niya pero kapag kuwan ay tinanggap rin naman ang alok niyang popcorn. Cheesy. Komento naman ito pagkatapos. Namulampis ni Naomi. You mean, the popcorn, it's cheese flavor. Simpleng paliwanag lang naman ni Rick sa ginawa niya. Baging napanganga sa Naomi. Anong tawag sa kanya? Nasupalpal? Namula-mula pa ang pisngi niya sa pag-aakalang para kay Rick ay cheesy ang ginawa niya. Pero ang tinutukoy lang naman pala nito ay ang flavor ng popcorn na binili niya. Hindi na lang muli ginawa ni Naomi ang ginawa kanina at nag-focus na sa pelikula. Ganoon din naman ang ginawa ni Rick. Sa unay inalala niya na baka mamaya mainip lang ito sa gusto niyang gawin. Ganoon naman talaga ang mga lalaki, diba? Hindi mahilig sa mga romantic na pelikula. Isama pa na dahil sa nangyari kahapon, naramdaman niya kung paano mag-init ang ulo nito. Pero tahimik lang itong nanood ng pelikula. Ginaya na lang tuloy ito ni Naomi. Nag-concentrate na lang din si Naomi sa panonood ng pelikula. Isang nakakaiyak na eksena ang lumabas sa kalagitnaan ng pelikula. Naghiwalay kasi ang mga bida. Mababaw ang luha ni Naomi, lalo na sa mga eksenang nakakalungkot. Namalayan na lang niya na may tumulong luha sa kanyang mga mata at hindi rin niya mapigilan na mapahikbi habang pinapanood ang pelikula. What's wrong? Nagawa pang itanong ni Rick na walang konsentrasyon nito sa panonood ng pelikula ng dahil sa kanya. Umiling si Naomi pero hindi pa rin niya napigilan ang kanyang mga luha. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Kahit naramdaman niyang unti-unting nilapit ni Rick ang sarili sa kanya upang patahanin siya sa pagiging emosyonal niya, ay patuloy pa rin siyang umiyak. Naramdaman niya ang pagtiim ng bagang nito nang tumulo ang luha niya sa suot nitong polo shirt. I'm sorry. Sinubukan lumayo ni Naomi kahit na ba nagustuhan niya ang pakiramdam ng yakap ni Charles sa kanya. Pero mas pinanaig ni Naomi ang isip. Nakakahiya ang ginawa niya rito. Sinubukan din niyang pigilan ang luha niya para wag mag-alala ito. Pero nahirapan muli siya. Masyado niyang na-feel ang pelikula. Stop crying. Pelikula lang yan. Pagpapagaan pa nito ng loob niya. Pero hindi niya pa rin napigilan ang pagpatak ng kanyang luha, lalo na sa mga sumunod na eksena. Nakita kasi doon ang hirap na pinagdaanan ng dalawang bida nang maghiwalay ang mga ito. They are miserable. Umiyak palalo si Naomi at dahil sa paglakas ng palahon niya ay tila nainis si Rick sa kanya.
Hinila siya nito palabas ng movie theater kahit pinigilan niya ito. Hindi dapat tayo umalis. Hindi pa tapos ang pelikula. Nagreklamo siya pero patuloy pa rin naman siyang umiiyak. Gusto mo pa magpatuloy para kang kuting sa loob na nawala ng ina. Ayaw ko nakikitang umiyak ka. Nakakaiyak kasi talaga Bumuntong hininga si Rick. Girls. Sinubukan siyang aluin ni Rick sa pamamagitan ng paghagod ng kanyang likod. Niyakap din siya nito. Kagaya ng unay nakaramdam na naman ang kakaiba si Naomi sa yakap na iyon. Unti-unti na rin gumaan ang pakiramdam niya nang hinayaan niyang magtagal ang yakap ni Rick. Nang tuluyang tumahan si Naomi ay nagulat siya nang bigyan siya ng halik sa noo ni Rick. Don't ever cry again, okay? I don't like to see you crying. I hate to see you crying. Dapat ay magprotesta at magreklamo si Naomi sa ginawa ni Rick sa kanya. Isang kapangahasan iyon. Hindi pa nga sila nagkakalinawan sa aspeto ng panliligaw. Pero sa halip na gawin ni Naomi iyon, naging malikot pa ang kanyang isip. Parang gusto niya yatang umiyak araw-araw para makatikim ng yakap at halik ni Rick na paraan ito para pagaanin ang loob niya. Masaya ka ba? Alinlangan si Naomi nang itanong niya iyon kay Rick habang kumakain siya ng ice cream at naglalakad sila sa isang sikat na amusement park. Yun ang unang pagkakataon na nakarating siya doon. Pangarap niya na makapunta sa lugar na iyon pero dahil mahal ang entrance fee doon, ngayon lang siya naging malaya para makapunta dahil na rin sa sobra-sobra na niyang kinikita sa ngayon. Napagpasyahan niyang yayain si Rick doon. Total ay may trabaho si Martin. Isama pa na mas feel niya na makasama si Rick dahil na rin sa kakaibang damdamin na ibinibigay nito sa kanya kapag nasa paligid ito. Bakit mo naman itanong iyan? Nagkibit balikat si Naomi. You don't look happy. Maganda ang lugar. Masaya lahat na makakasalubong mo pero ikaw, hindi ka man lang tumatawa o ngumiti. In fact, hindi pa kita nakikita ngumiti sa ilang araw na nagkasama tayo. Hindi dahil sa hindi ako ngumingiti, hindi na ako masaya. Hindi lang talaga ako madalas na ngumingiti. But tell me, are you happy? If I'm not feeling good about being with you, I wouldn't indulge to this. Simpleng sagot lang ni Rick pero naging malaking impact na iyon para kay Naomi. Ibig sabihin lang nito ay masaya ito na kasama siya na kahit hindi pa man ito gustong puntahan ang lugar na pinupuntahan nila, ayos lang para rito dahil kasama siya. Ilang linggo na ang nakalipas simula nang aminin sa kanya ni Rick na gusto siya nito. Tuwing na kapag may libre siyang oras ay nakakasama niya ito. Ilang beses na silang lumalabas at kahit kagaya noong una na tila misteryoso si Rick, naging komportable ang pakiramdam ni Naomi rito. Tila lalo ring tumitindi ang pakiramdam niya sa lalaki sa nakalipas na araw. Masasabi ni Naomi na kahit madalas silang magkasama ni Rick, hindi pa rin niya masasabing tuluyan na niyang kilala ito. May pagkamasungit, tahimik at pribado kasi ito. Minsan naman ay sinasagot nito ang mga personal na tanong niya, kagaya ng ilang taon na ito, saan ito nakatira o ano nga ba ang ginagawa nito talaga sa buhay. Sinasagot nito ang ilan sa mga iyon kaya naging panatag na din siya. Isa pa, mas nakatuon kasi ang pansin niya sa nararamdaman niya kapag nasa paligid ito, kaysa sa isip niya na nagsasabing tila gulo ito. Minsan ay naguguluhan pa siya rito dahil hindi ito madalas magkwento. Tila baliwala lang naman iyon sa kanya. Mas importante sa kanya ang saya na nararamdaman niya sa tuwing nasa paligid ito. Pagkatapos niyang maubos ang kanyang ice cream ay niyaya niya si Charles na sumakay muli ng rides. Kagaya noong una ay walang reklamo si Charles. Hindi man ito nagsasalita ay naramdaman naman niya na nag-e-enjoy din ito kasama siya. Naging mas magaan kaysa sa nakaraan ang mukha nito. Naging mas maaliwalas. Nakatatlo silang rides nang mapagdesisyonan niyang magpahinga. Pero bago pa sila umupo ay naagaw ang pansin ni Naomi nang makakita ng booth ng cotton candy. Niyaya niyang pumunta doon si Charles para bumili. Nag-insist ito na magbayad pero pinalo niya ang kamay nito at siya ang nagbayad ng kakainin niya. Hindi naman daw kasi nito gusto iyon. Why did you do that? Nainis pa na wika ni Charles. Tama na, okay? Kapag lumalabas tayo, palagi mo nalang gusto na ikaw magbabayad. Kahit ngayong nag-insist siya na magbayad sa entrance fee para sa amusement park na iyon ay ito pa rin ang nagbayad. I can afford to do so. Kahit na.
Protesta ni Naomi habang simulang kainin ang cotton candy na nasa stick. Ayokong abusuhin ka. Pakiramdam ko nga, inaabuso na kita kasi palagi na lang kapag ganitong lumalabas ako. Palagi kang nasa tabi ko. Parang hindi ka na nakakapagtrabaho dahil sa akin. Hindi na mahalaga iyon. Gusto ko naman ang mga ginagawa ko. Pero paano mga trabaho mo? Naiintindihan ko na may sarili kang oras dahil isa kang painter. Pero parang kagaya rin kita. Kapag walang project, walang pera. I can work every night. Isa pa, kapag may trabaho ka naman, hindi ako sumasama sa'yo. Doon ko ginagawa ang trabaho ko. Tama naman ito. Sa ilang linggo na nagkakasama sila, kapag may trabaho siya ay hindi siya sinasamahan ni Rick. Hindi rin naman niya iyon gusto dahil paniguradong magiging malaking issue iyon. Kahit na hindi naman naging ganoong malaki ang issue dahil madalas siyang tumatanggi sa pagbigay pa ng iba pang detalye, hindi pa rin nakaka-get over ang mga ito tungkol sa issue. Natatakot din siya na baka kagaya ng nangyari sa mall ay akalain ng mga itong si Charles Morty si Rick. Ayaw ninyang palakihin ang pagkakamali. Mabuti na nga lang at nasa kanya ang odds dahil wala naman siyang naririnig na reklamo mismo sa lalaking isinabit niya sa kanyang pangalan para matupad ang kanyang pangarap. Sa ngayon ay 2 major role na sa isang commercial ang nagawa niya. May isa siyang gagawin pang print ad at next week ay itinakda ang shoot noon. Next week din daw, i-air ang commercial niya na natapos i-shoot kahapon. Kapag daw bumenta ang commercial niya ay saka siya bibigyan pa ng maraming line-ups. Umaasa si Naomi na magiging matagumpay iyon. Yun ang susi sa kanyang mga pangarap. Maraming artista ang sumisikat dahil sa mga commercials. Bukod sa maging modelo, gusto rin niya maging artista. Hindi dahil gusto niyang madiskubre ang talento sa pag-arte pero dahil malaki ang kita doon. Gusto niyang maging mayaman para tumulong sa pamilyang kumukup-kup sa kanya at para na rin makatulong siya lalo sa kapwa niya. Pero kahit ganun, ayoko na palaging ikaw ang gumagastos. May pera rin naman ako ngayon. Nabayad sa akin sa mga commercials na nasushoot ko. Isa pa, ordinaryong painter ka lang. For sure hindi ganoon kalaki ang kinikita mo. Ipunin mo na lang yun. Hindi naman inamin sa kanya talaga ni Rick na ordinaryong painter nga lang ito pero inassume niyang ganoon dahil kung matagumpay at sikat ito, hindi ba dapat ay kilalanin niya ito? Naririnig niya ito. Isa pa, kung matagumpay ito, dapat ay mukha itong mayaman. Pero di wala nga itong sakyan. Commuter lang ito na kagaya niya. Simple lang din kung manamit ito. Magaling na ito mag-Ingles ay naisip niyang magaling naman talaga mag-Ingles sa mga Pilipino kahit mukha itong may kakaibang lahi. Pero nang minsang ungkatin naman niya ito tungkol doon, sinabi ni Charles na Pilipino daw talaga ito. But Naomi, no buts. Pakiramdam ko kasi binibili mo ako sa ginagawa mo. Don't do that again, okay? Maliwanag? Umiling-iling na napabuntong hininga ito. Hindi na ito nagsalita. Ipinagpatuloy ni Naomi ang pagkain ng cotton candy at nang paubos na niya ang kinakain ay napansin niya na nakatitig sa kanya si Charles. Itinaas niya ang cotton candy rito. Ayaw mo talaga? Hindi ito nagsalita pero nanatili lamang na nakatitig sa kanya at sa cotton candy na nasa harap niya. Kinagatanan niya iyon dahil mukhang ayaw rin naman ito kaya nagulat siya sa pagkagat niya ay kumagat rin ito. Dahil ubos ng cotton candy, salip na ang mapagsaluhan nila ay ang pagkain, ang kanilang labi ang nagsalo. Dahil rin nagulat sa ginawa nito, nabitawan ni Naomi ang stick ng cotton candy. Dapat ay aksidente lamang ang halik. Yun ang nasa isip ni Naomi. Aksidente lamang ang paglapat ng labi nito sa labi niya pero tila hindi iyon ang gusto ni Rick. Alam niyang naramdaman nito na hindi na ang cotton candy ang nilalasahan nito. Labi na niya iyon pero salip na tumigil, hinayaan pa nitong tumagal, lalo ang pangyayari. Naramdaman rin ni Naomi ang konting pagkagat nito doon. Mali iyon. Dapat ay nagprotesta si Naomi sa kapangahasan ni Rick. Hindi pa sila. Hindi pa nga niya naiisip at nakakapagdesisyon ng matino kung sasagutin niya ba ito. She was just enjoying what is happening between them. Pero alam niya kung ano dapat at hindi dapat. Hindi ito dapat. Pero hindi magawang lumayo ni Naomi. Sa palagay niya ay mas masarap ang pakiramdam at lasa ng labi ni Rick. Walang binatbat ang paborito niyang cotton candy sa sarap. Ilang sandaling nangyari ang hindi inaasahang halik. Pulang-pula si Naomi pagkatapos. That was unexpected.
Unexpected things are the best. Hindi niya magawang tumingin kay Ray kaya hindi niya sigurado kung nakangiti ba ito o may kakaiba sa mukha nito kagaya niya dahil sa nangyari. And that was not gentle. Alam mo kung paano mag-examine ng klase ng halik? Nahimigan ni Naomi ang galit sa tinig ni Rick. Sinubukan niya magtaas ng tingin. Napansin niyang unti-unting nagdilim ang paningin nito. Hindi naman. Pero mararamdaman mo naman yun, di ba? Kung ganun, sabihin mo sa akin kung gaano karami ng lalaki ang nahalikan mo. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. Di mo dapat tinatanong yan. I became curious. Masama ba na malaman? Hindi ko nagagawa magtanong sa iyo tungkol sa mga ganitong bagay. I think it's time to. Kinagat ni Naomi ang ibabang labi. Ikaw ang una. Si Rick naman ang nanlaki ang mga mata. Totoo ba yan? Nakakahiya ba? Kumunot ang noon nito. Bakit naman nakakahiya? I'm actually happy to know that. Arrogant. Ngumisi ito. Say whatever you want. Pero masaya ako na ako ang first kiss mo. Hindi ko inaasahan. Kagaya ng nararamdaman ko sa nangyari. Ano bang naramdaman mo? Wonderful. Ikaw? Nag-aalilangan si Naomi sa pagsagot. Mataman lang niyang tinitigan si Charles. What? Say it. Tila naiinip pa ito nang hindi siya sumagot. Ang demanding mo. Paano ko sabihin ko na hindi ko nagustuhan? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. He gritted his teeth. I won't accept that. Kung hindi mo nagustuhan ang halik, baka naman nabitin ka kaya. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. A part 2 would be nice, pero natakot si Naomi na baka kapag naulit pa iyon ay ma-addict na siya doon. It was a good type of addiction but she doesn't want to look cheap. Ayaw niyang isipin ito na madali lang siyang bumigay. Fine, nagustuhan ko din iyon. Masaya ka na? Sinikap ni Naomi na ilayo ang tingin dito pero sa halip ay hinawakan ni Rick ang kanyang pisngi para magsalubong ang kanilang mga muka at mata. Nag-umpisa na naman tumibok ng malakas ang puso ni Naomi dahil inakala niya na kagaya ng kanina ihahalikan ulit siya ni Rick. Napakalapit na mukha nito sa mukha niya pero nanatili lang itong nakatitig sa kanya at maya-maya'y gumalaw ang labi nito, forming something that like the kiss they shared. Unexpected. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti. I really like you. May nang wika pa nito pagkatapos pakawalan ng kanyang mukha. Sa paglaki ng ngiti ni Rick ay lalong natulala si Naomi. Unti-unti rin siyang nakapag-form ng ngiti sa labi niya. Nang maisip na kagaya nito ay ganoon din ang nararamdaman niya. She likes him too. Really like him. I'm going to miss you. Wika ni Rick habang ka-Skype niya ito. Ilang araw na silang hindi nagkikita nito dahil kinailangan daw nitong damayan ang kaibigan nitong namatayan. Dahil malayo ito, tawag o text lang ang paraan para makapag-usap silang dalawa. Ngayong araw ay inimbitahan naman siya nito na mag-Skype sila. Kagaya niya ay missed na din niya na makita ito kaya naman kahit kailangan pa niyang pumunta sa computer siya para makausap ito'y ginawa niya. Sabik na din kasi siyang makita ang mukha nito kahit sa computer lang iyon. I am missing you already. Gusto sana isagot ni Naomi kay Rick pero dahil ayaw naman niyang lumaki ang ulo nito dahil hindi pa naman niya sinasagot ito, itinago na lang niya sa sarili ang nararamdaman. Patapos ng isang oras niya sa computer shop kaya naman puro pagpapaalam na sila noon. Mga 3 araw pa raw ang ilalagi ni Rick sa bahay ng kaibigan para makiramay. Mabigat ang nararamdaman niya habang nagpapaalam ito dahil tila napakatagal pa ng araw. Nakakausap pa niya ito araw-araw ay kulang pa din. Gusto niya ang kagaya ng dati na abot kamay lang niya ito. Na kapag sinabi niya na gusto niyang lumabas, parang kabuti lamang ito na lumilitaw sa tabi niya. Hindi kagaya ngayon na tila imposible dahil ayon rito, malayo daw talaga ang bahay ng kaibigan nito. And hey, ano palang gusto mong pasalubong? Kumunot ang noon ni Naomi. Pasalubong? Bakit mo naman ako pasasalubungan? Nagkabit balikat ito. I just want to. Narealize ko, hindi man lang pala kita nabibigyan ng kahit na anuman lang na regalo.